po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. Dahil sa 17th Infantry Battalion, EFP natin, Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pagpulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitat pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Dito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, libo-libo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at ang Integrated News Team. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time, 6 na minuto matapos po ang 3:00 ng hapon. Hello po, ito po si Senator Richard Gordon. At ako po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang araw at magandang taon araw-araw. At sabihin ko lang po sa inyo, ito ay sa ngalan ng buong Red Cross Board of Governors at ang Secretary General na si Lisa Zaballa na tumatangkilik sa mga ginagawa ngayon ni Cora Alma de Leon na magkaroon tayo ng kalinga para sa bagong buhay, para sa bagong pagkakataon. At hatid po ito ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Tangkilingin po nyo para marami tayong mapulot na makakatulong sa buhay ninyo. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo. God bless you. We all love you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po tayo ulit sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay meron po tayong special na episode ngayong buwan po ng Pebrero, 21 ng Pebrero. Siyempre, 21 ang ating date ngayon. Welcome na po natin ngayon si Sir Francis Cancino live via Skype po. Magandang hapon, Sir Francis. Magandang hapon sa iyo, Edison. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, gayon din worldwide. Of course, sa ngalan ng buong pamunuan ng Presidential Communications Operations Office sa pangunguna ng ating butihing kalihim, Martin Andanar, na patuloy na sumusuporta sa ating palatuntunang Kalinga Hatid ng Red Cross. Of course, sa ngalan pa rin ng ating butihing Direktor, Abonga Portadera ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, at ang ating Station Manager, Senyor Alan Alianigue, ang ating kabalikat, Mr. Maki, at of course, ang ating kaagapay, Mr. Ray Sampang. Tayo po ay patuloy na nag-aanyaya every Sunday dito po sa Radyo Pilipinas 1, 3:00 ng hapon hanggang 4:00 para sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Sir Francis, Yes. ating i-welcome din ng ating nagbabalik na technician sa araw na to, sir. Si Sir Orly Lopez, nandito siya ulit ng ating sa tech booth. Kasama niya si Sir Michael Laines. Aba, talaga naman. Welcome home. Opo. Nagulat nga ako, sir. Pagdating ko, si Sir Orly pala ulit eh. Okay, very good. Okay, sir. Okay, Edison, balita ko, nabanggit mo kanina na napaka-espesyal ng ating episode ngayon. At tayo ay may mga panauhin na kung saan ay maglalarawan ng patuloy na pakikipagbalikatan ng ating Philippine Red Cross sa ibang mga pribadong institusyon dahilan sa patuloy na pagbibigay ng ating Red Cross
ng kaukulang mga tulong sa mga taong patuloy na nangangailangan. Opo, sir. Itong buwan na to, buwan ng Pebrero, sir, gusto natin na bigyang pansin yung mga nagbibigay ng tulong sa Philippine Red Cross para makapagbigay sa mga nangangailangan, sir. Noong nakaraan, tinalakay po natin, sir, yung ating Blood Samaritan donor, sir, at saka yung Oo. convalescent plasma. Sa dugo tayo noon, sir. Ngayon naman, ay syempre, sir, tungkol sa pagkain. Kumain ka na ba, sir? Kani-kanina lang. Oo, yan, sir. Kasi ang tatalakayin natin ay yung food donation program ng ating Philippine Red Cross, sir. At alam nyo, kahit panahon ng pandemic, ay naku, grabe. Napaka-active nitong programa nito, Sir Francis. At pag naisalarawan to mamaya ng ating mga panauhin, ganito po sila binigyang pansin itong ating programang ito. Alam mo, yung ating food donation program na yan ng ating Philippine Red Cross ay hindi matatapos ang kanilang trabaho, ang kanilang tungkulin, sapagkat alam natin na sa bawat lugar ng ating bansa na magkakaroon ng anumang kalamidad, anumang mga pangyayari o hindi magandang kaganapan, pag sumaklolo ang ating Philippine Red Cross, nangunguna na ang pagkain. Okay. Sir, yes, tama po kayo dyan, Sir Francis. At sir, pwede ba nating i-welcome ang ating mga bisita para at ang bilis ng oras ay 3:11 na po at para makapag... Sige, tuloy na kagad tayo. Ipakilala mo na ang ating mga panauhing pandangal. Opo, habang inaantabayan natin si Ma'am Cora, hindi pa siya nakaka-connect ayon sa ating technician, ang ating mga panauhin po ngayon ay mula po sa Gardenia, si Miss Queenie Comple Alquinto. Siya po ang Community Relations Head. Kasama niya po ang Food Donation Coordinator na si Ma'am Mikot Wico at ang Administrator ng Quezon City Chapter. Siyempre po, yung namimiss nyo na, Sir Francis, si Ma'am Janice Adolfo. Okay, magandang hapon sa iyo, Queenie. Welcome at salamat. At nagkaroon kayo ng pagkakataon o oras para sa ating palatuntunang Kalinga Hatid ng Red Cross. At of course, si Miss Mikot Tuico, ang ating Food Donation Coordinator. Miss Mikot, magandang afternoon at welcome. At syempre, ang ating administrator ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter na matagal ko nang hinahanap ay si Miss Janice Adolfo. Janice, welcome. Oh, Ma'am Janice, naka-off daw yung cam mo at saka mic. Si Ma'am Mikot ay hinantay pa natin sa Zoom pero nandito na po sa ating via Zoom. Ayan po, makita-kita niya po ang ganda ng background niya po. Kala ko nga tinapay. Makikita kong background doon sa ano nila, Sir Francis eh. Ayan po, si Ma'am Queenie Comple Alquinto. Aha. Okay. So tuloy-tuloy na tayo. Sino ba ang ihahain natin sa ating unang katanungan? Kailan nagsimula ang partnership ng Philippine Red Cross at ng Gardenia? Okay, sino ang unang sasagot na? Siguro si Ma'am Mikot. Hindi, Wala pa si Mikot? wala pa po. Si Ma'am, Okay. Ma'am Si Queenie. Queenie na lang muna. Queenie, kailan ba nagsimula itong partnership na ito ng Gardenia at ng Philippine Red Cross? Opo, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin. So magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin at nakakapanood. So yung partnership po ng Philippine Red Cross at ng Gardenia, siguro mahigit isang dekada na po nang nagsimula maging partner ng Gardenia Bakeries Philippines, ang Philippine Red Cross sa mga corporate social responsibility programs and initiatives ng Gardenia, tulad po ng pagbibigay ng tulong o bread donations nga sa ating mga charitable organizations and institutions, no? Marginalized groups and communities, higit sa lahat sa tuwing panahon po ng matinding sakuna, bagyo man yan, lindol, flash floods o ano pa mang kalamidad. Walang pinipili ang pagbibigay ng tulong ng Gardenia po, kasama ang isa sa aming mga partners, ang pinagkakatiwalaan nating Philippine Red Cross. At gayon nga po sa patuloy na pagtutulungan
ng Gardenia at Philippine Red Cross sa napakaraming relief operations ay formal pong nagkaroon ng partnership noong taong 2012. In fact po, bumisita po ang mataas na opisyal ng Philippine Red Cross, si Chairman Gordon po, para sa partnership agreement ng Gardenia at Philippine Red Cross. Layunin po kasi namin na paigtingin at palawakin ang aming collaborative efforts sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino tuwing may sakuna. Mas marami pang schools at students ang mabigyan namin ng karampatang kaalaman tungkol sa healthy eating, active lifestyle, proper hand washing, and importance of hygiene. Kasi bukod po sa food donation program, may iba pa po tayong mga proyekto sa Philippine Red Cross po. Ayan, salamat po. Okay. Now, Queenie, ano ang nagbukas sa pintuan ng Gardenia na maging bahagi ng Red Cross sa food donation program at anong natuklasan ninyo na mayroon sa mga ganitong pangangailangan? Opo, no, Mr. Francis. So, kilala po natin ang Philippine Red Cross sa maaasahan, mabilisan at dekalidad na serbisyo sa pagbibigay man po ng dugo sa nangangailangan o pagresponde sa iba't ibang tawag ng pangangailangan tulad nga po ng bagyo, sunog, lindol o may kaugnayan man po sa kapayapaan tulad nung nangyari sa atin sa Marawi noong 2017. At marahil isa po sa mga strengths ng PRC or ng Philippine Red Cross ay ang pagkakaroon ng malawak na network. Kaya sigurado na kahit saan pong sulok ng Pilipinas ay may kakayahan itong magpaabot ng tulong at maghatid ng kalinga. At iyon nga po mismo ang isa sa mga naisin ng Gardenia, ang makapaghatid po ng tulong sa mga nangangailangan saan man dako ng Pilipinas. So ayun po. At kung ano po yung natuklasan namin naman sa Philippine Red Cross po, na meron ito sa pangangailangan, siguro ito po yung kultura at core values ng Philippine Red Cross na isinasabuhay ng bawat miyembro nito. Saludo po kami sa likas na pagtulong at malasakit ng bawat miyembro, empleyado o volunteer ng Philippine Red Cross para sa sambayan ng Pilipino. So, hindi po matatawaran ang linga at disiplina ng mga volunteer sa pagtuon at paglilingkod. Kahit ano nga pong proyekto, basta po makakatulong at para sa ikabubuti ng kapwa ay handa at may kakayahan po ang Philippine Red Cross. Wala po itong pinipiling tinutulungan. Filipinos from all walks of life, basta po nangangailangan ay nandyan po ang Philippine Red Cross. At ito nga po donation program, yung highlight po natin ngayon, bukod po sa nakatutulong tayong makapaghandog ng kalidad at masustansyang pagkain sa mga nangangailangan po, ay nakakatulong din po tayo sa pag-manage ng resources na instead po na itatapon na at hindi mapakinabangan yung malinis at ligtas na pagkain, ay naihahatid pa po natin ito sa iba sa pamamagitan po at tulong ng Philippine Red Cross Food Donation Program. Ma'am Sir Francis, nandiyan na po sa ating live via Zoom si Mamikot. Mamikot, magandang hapon po. Miss Mikot, good afternoon. Good afternoon. Wow, ang ganda naman ni Mamikot. Shanice. Ay, nako. Salamat at nagkita rin tayo kahit na sa pamamagitan ng ating platform ngayon na Zoom via Skype, via internet at sa marami pang pamamaraan. Kamusta, Mikot, ang ating food donation program at kanina inilalarawan ng isa sa mga pangunahing partners natin, ang Gardenia. How is it now? How is it going now? Nakakatugon ba yung mga coordination natin sa iba't ibang mga private institution na ikangay suportahan ng mabuti itong ating food donation program sapagkat kailangan ito ng ating Philippine Red Cross araw-araw? Yes, Kuya Francis, everything is doing great. In fact, during the COVID period, naka 60,000 beneficiaries tayo. Ang dami nun. At dumami po ang donors natin. Ang Gardenia is talagang parati silang andyan at sila ang isa sa mga nangunguna pagdating sa emergency feeding, sa food donation, at malaking tulong sa bawat Pilipino na nangangailangan. Okay, now Miss Mikot, itong Gardenia, alam natin na kapag sinabi mong Gardenia, tinapay.
Okay. Now, aside from tinapay na ika nga ay well-known na sa lahat yan ng dako, ano-ano pang mga food items ang isinusuporta nila sa ating mga programa na pangangailangan ng ating mga kababayan na naging mga disasters or calamities? Ang Gardenia Bakeries ay hindi lang po loaves and thousands of bread ang binibigay. Kung hindi, may kasama din po silang spread, yung palaman. And paminsan-minsan meron silang kasamang chocolate drinks. At talaga naman ikinakatuwa po talaga ng mga tao. Dahil kumpleto po talaga palaman, may tinapay na, meron pa silang milk drink or chocolate drinks. Kaya pala si Edison masayang-masaya. Opo. Minsan nakakatikim tayo. Okay. Now, Miss Mick, dito sabihin. sa ating programa, lalo na itong panahon ng pandemic na ito, ngayong COVID-19, ano-ano mga naging programa naman ng Gardenia, ikang malaking naging tulong o ambag sa gampanin ng ating Philippine Red Cross pagdating sa pagsuporta natin ng mga pangangailangang pagkain ng mga sinalanta. Parang kanilang question Miss Mikot? kay Ma'am Mikot. Ma'am Mikot, sa'yo daw po yung question. Yes. Sorry. Ano po pa yun, Sir Francis? Well, ang akin tinatanong, ang ngayong panahon ng pandemic, no? Ano-ano ang mga naging programa ng Gardenia na katuwang ang Philippine Red Cross? Opo. Lalo na dito sa mga halos isang taon. To be exact, halos 10 months. Piiral itong COVID-19. Sir Francis, medyo nawawala ang signal mo, Sir Francis, ha? Yun, tinatanong niya, Ma'am Mikot, yung tungkol doon sa assistance natin sa COVID. Yeah. Ito pong during COVID period, nakarating po ang Gardenia as far as Kalinga, Benguet, Baguio, Bohol, Apayao, Butuan, Bukidnon, Ilocos, Ormo, and Ilocos Sur, Ilocos Norte. Madami pong narating ang Gardenia bread, hindi na po sa NCR, Nagmindanao, Visayas po, and Luzon. Wow. Ayan, nakikita natin sa mga larawan. Talaga naman yung tie-up na talagang sobra, ha? Opo, nakakarating sila. North to South. Masasabi natin talaga na diehard rin na isa sa mga benefactors ng ating food donation program ang ating Gardenia. Yes, Kuya Francis. Miss Mikot. Yes, Kuya Okay. Francis. Administrator Janice, nandiyan na? Yes po, andyan na siya at live na live. Yan, si Ma'am Janice. Yan, no? Sir Francis. Kuya Francis, Hindi ko pa nakikita. Ma'am Mikot, good afternoon. Good afternoon, nasa Janice. chapter yata si Ma'am Janice. Opo. Okay. Balita ko, Administrator Janice, dahil sa nandito ka naman sa Quezon City, no? Nagkaroon na ba ng pagkakataong nabiyayaan na rin ang ating chapter at ang mga nasasakupan natin dito sa Quezon City ng food donation program ng Red Cross, kabalikat ang Gardenia? Naku, Sir Francis, nung ako pa lamang ay CSR ng Health Services at focal ng welfare, 2012 na alala ko ay nag-umpisa yan na magbigay kami ng Gardenia sa mga street families and children of Quezon City.
Walang hinto po yan ng buong taon na alam mo naman si Ma'am Nicot, iniikot niya ang buong NCR. No, ngayong buwan na to, ngayong linggo ito, si Rizal, next si Malabon. So paikot-ikot lang ang pagbibigay ni Gardenia through our food donation program head natin, si Ma'am Nicot, sa buong NCR po. Kaya naman, kahit hanggang ngayon, isang dekada na nga o mahigit pa, sabi nga ni Ma'am Queenie, ay patuloy pa rin po ang pamimigay natin ng Gardenia. Minsan ay may palaman na masarap, natikman ko yon, ang chocolate, ang mga drinks po ng Gardenia ay nakakarating sa bawat Quezon City chapter at ibang chapter ng NCR. So Sir Francis, napakalaking tulong po talaga ng Gardenia Philippines sa Philippine Red Cross, sa kinabubuan ng Philippine Red Cross. So maraming salamat, Ma'am Queenie. Okay, Queenie, nabanggit ni Administrator Janice talaga namang hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao, maging dito sa National Capital Region at sa lahat ng ating mga Red Cross chapter ay nakaalalay ang ating Gardenia. Ito ba ay talagang masasabi na natin panghabang buhay na tie-up na ng Philippine Red Cross ang Gardenia pagdating sa food donation? Ma'am Queenie, nandiyan pa kayo, Ma'am Queenie? Ma'am Queenie? Anyway, habang nawala si Ma'am Queenie yata. Ay, si lang, ipapasa ko lang yung tanong kay Ma'am Nicot. Ma'am Nicot? Opo. Palagay ko po, haba pong may mga Pilipino na nangangailangan at mga Pilipinong nagugutom sa ating bansa, andyan po palagi at mananatili pong food donor ang Gardenia Bakers Philippines. Okay. Naka-mute ka daw, Ma'am Queenie. Ma'am Queenie? Anyway, bumitaw yata Edison. Naka-mute lang daw po. Pero Ma'am Sir Francis, Ma'am Nicot, Ma'am Janice, Ma'am Queenie, nandito na po sa ating linya si Ma'am Cora Alma de Leon, ating governor sa Philippine Red Cross. Ma'am, magandang hapon po. Yes, good afternoon. Good afternoon, Governor Cora. Thank you. I'm glad na mapapag-usapan natin itong donation ng Gardenia kasi tama yung sabi nila, always ready to serve. Always ang ready. Red Cross naman always first, always ready, always there. Kaya tamang-tama. I'm very happy kasi alam ko si Miss Shot ang in charge dito at ang beneficiary alam ko Quezon City chapter. Kaya sa palagay ko, hindi kaya dahil dito, dahil ang chairman nyo si Nesty. Baka malakas si Nesty sa Red Cross. Michot, ganun ba? Paano naging beneficiary ang Quezon City? Hi, Governor Cora. Yes. Hindi po ganoon, Gov Cora. In fact, tuwing may bread donation, ang gusto ko po, bawat chapter po, meron po silang schedule. Kunyari, Quezon City, minsan Rizal Province, Rizal Chapter, Caloocan, Malabon, Valenzuela, Marikina, lahat po ng NCR. In fact, Dr. Pasay. Tayo iba't ibang Pasay, Manila, probinsya, as far as Kalinga, Benguet, Apaya, marami po, Hilongos, Cebu, nakarating na po tayo, even Mindanao. So paano napapadala yung mga tinapay o mga loaves of bread at saka paano nyo nadidevelop yung sistema na ilan ang padadala? Hindi ba, is it only in the evacuation center? Hindi. Saan ba? Paano ang sistema ninyo? Okay. What is your system? Ang Gardenia bread po ay merong 3 plant sa buong Pilipinas. One is in Laguna, one is in Pampanga, and other one is in Cebu. So kapag meron po sa Laguna, doon po pipikapin sa Laguna plant. So sakop niya po ang NCR and Calabarzon.
Pag naman po sa Pampanga plant, ang pick up po, Northern. Opo, Region 1, Region 2, 3, and Cebu plant po, sakop na po ang Ormoc City, Hilongos, and Visayas po, and Mindanao. Ganun po. Anyway, siguro we can ask Quezon City Chapter, ano ang sistema nyo na kayo ba ay nagre-request ng food donation o ito ay pag meron kayong pangangailangan itatawag nilang kay Misyot at padadala na kayo. Ano naman ang sistema nyo ng pagbigay ng mga loaves of bread na to? Kasi alam mo, mamahalin tinapay ang gardenia. Kaya kailangan talagang ang makakakain niya na yung talagang lehitimong nangangailangan. I have been a gardenia fan. Kaya I'm glad nakikinig si Queenie dahil that's to my mind the best loaf of bread ngayon at very favorable na ang Red Cross ay beneficiary ng kanilang always ready to serve. Kaya maybe we can ask Queenie, paano ba kasi napakaganda ng sistema, no? Pero ano ba yung proseso? Magre-request ba ang chapter o yung Red Cross ng national para sa mga chapter? Tapos sinisilbihan nyo naman kung saan yung pinakamalapit na kumbaga station ninyo where you can give the gardenia and then how many usually ang naipapadala ninyong tinapay na gardenia? Oo. Ma'am Queenie, nandiyan na kayo, Ma'am Queenie? Ay, yes po. Opo, nandiyan na. pasensya na po. Nagka-technical difficulty yata tayo kanina. Anyway po, dun sa question po ni Miss Alma, so yung proseso po natin, no, alam na alam ng mga partners na po natin yan, nila Miss Mikot, nila Miss Janice, ano po. So sa atin po, basta kung may pangangailangan po si Philippine Red Cross, ini-inform lang po kami. Pero pwede rin po na kapag nandyan na po ang may nababalitaan, lalo na po tayo na sunog, kung ano mang kalamidad, tatawag din po kami kay Philippine Red Cross. Ma'am, sir, kailangan niyo po ba ng tinapay? Nandito po kami, handa po kaming magbigay, magpaabot ng tulong. Kasi nare-recognize po natin yung mabilis po na pag-responde ng Philippine Red Cross. No? Kaya isa po talaga siya sa top of mind natin kapag tayo po ay magbibigay ng tinapay. So, either magtatawag po sa amin si Philippine Red Cross or kami po mismo ang makikipag-ugnayan kay Philippine Red Cross. Kumbaga po, bukas naman po ang linya ng bawat isa. So, it doesn't matter na po ngayon Miss Queenie, ang mauuna o hindi. Yes po. Ma'am Queenie. Medyo umurong ka on your right. Okay. Okay. Kasi napuputol ka sa screen. Okay. Bago tayo magpatuloy po ng ating... dapat Sir Francis, Ma'am Cora. Nakita ka naman. Oo. Nawawala ka na, kalahati na naman. Ayan. Ma'am Queenie, Ma'am Mikot, Ma'am Janice, Ma'am Cora, Sir Francis, bago po tayo magpatuloy ng ating talakayan, tayo po ay magko-commercial break muna at sumesenyas na si Sir Orly. Magbabalik po tayo sa ilang paalala. Bakunang sa COVID-19 ay panlaban, hindi dapat pangambahan. Para dun sa emergency use po kasi, ang sinip na minimum efficacy ng WHO na sa tingin nila will be a useful vaccine is 50% po talaga. Kung ginamit mo ang isang bakuna, kahit sabihin mong 50% siya na it prevents any disease, mild or severe, pero if it prevents 100% of your severe disease, kung mahawa ka, chances are hindi ka talaga magkakaroon ng severe COVID. Bawat Pilipino, target na mabigyan. Sapat na supply ng bakuna, sinisiguro ng pamahalaan. It's a obligation imposed upon us, government, to take care of your citizens. Kung maaari lang i-vaccinate mo yung 110 plus Filipinos. Ang Sinovac po ay darating din po ng February 20, 50,000 initially, and then dadagdagan po sila ng 950,000 sa susunod na buwan at 2 million sa susunod na mga buwan. Mayroon po tayong possible na mga parid brand. Maganda po ang negotiation natin, kaya po secured na natin ang 137 million po na doses para next year. Sa nagkakaisang bansa,
COVID-19 ay mawawakasan kasama ang pag-unawa at tiwala. COVID-19 ay ating malalabanan. Kaya po natin kasi tulong-tulong po ang private sector at saka ang public sector. Isang mensahe mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. Ang bawat barangay ay mayroong BERT o Barangay Health Emergency Response Team. Ano ang kanilang gampanin at kailan sila dapat tawagan? Ang Barangay Health Emergency Response Team o BERT ang nakaalalay sa mga taong may malubhang sintomas ng COVID-19 tulad ng hirap sa paghinga para madala ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Ang BERT din ay in charge sa daily monitoring ng taong may sintomas ng COVID-19. Tumutulong din ang BERT sa mga taong kailangan ng medical attention kahit wala itong kinalaman sa COVID-19, lalo na kung ang pasyente ay kailangang dalhin sa ospital. Together, let's fight the spread of COVID-19. Alamin ang BERT sa inyong lugar. Makipag-ugnayan, makipagtulungan. Isang public service announcement mula sa Philippine Broadcasting Service. Ating gobyerno at mga pasilidad ng mga lokal na pamahalaan lubos na pinaghahandaan at nakaantabay na sa pagdating ng mga sensitibong bakunang panlaban sa COVID-19. Sa aming pananaw ay ready na po ang lahat ng local government units sa National Capital Region. Ang himbawa po nito ay yung napakagagandang mga storage facility ng City of Manila. Isa din pong magandang ehemplo ang open vaccination area sa Marikina Sports Complex. At makikita natin na kayang-kaya ng Taguig, ng Makati, ng Quezon City ng kahit na 18 to 24,000 vaccinations per day. Pero ating mga kababayan, muling pinaalalahanan, ang pagdating ng mga bakuna ay wala sa kontrol ng ating pamahalaan. Ang COVAX Facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan. Ang alam lang po natin, yung Pfizer na inaasahan natin, no? Yan po ay manggagaling sa Belgium kung saan po ginagawa. No? Pero inaasahan po natin, hindi patatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang paunang shipment galing sa COVAX Facility. Ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. Habang tayo ay patuloy na naghihintay, ang pamahalaan ay patuloy rin sa pagtatrabaho. Sa kasalukuyan po ay tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo kasama na ang RITM, ang DOA, pati na rin po ang ating mga private sector partners para masigurado na kapag dumating na po ang ating mga bakuna ay talagang maaagagaan natin ang mabuti at epektibo natin silang ma-handle at ma-roll out. Kalagayan at proteksyon ng bawat Pilipino pa rin ang ating prioridad para sa mapagkakatiwalaang balita kaugnay sa COVID-19 vaccine. Radyo Pilipinas. Diyos Amang mapagkalinga, panalangin po namin sa inyong mapaghimalang kamay na kami ay iyong ingatan. Sa harap ng pinsalang dulot ng coronavirus disease, kami ay manatiling malakas. Hangad po namin ang kaligtasan ng mga eksperto at mga doktor na patuloy ang panggagamot. Yakapin at pangalagaan mo po ang sanlibutan sa lungat sa pagkalat ng sakit. Mangibabaw nawa ang pagtanaw sa kapwa at anumang wika ang nakagisnan o lahing pinagmulan. Dalangin po namin mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas na tuluyan ng malunasan ang paglaganap ng karamdaman. Amen. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa ngayon sa Radyo Pilipinas, Kalinga Hatid ng Red Cross. Babatiin lang natin mabilis ang mga nag-comment sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at sa Kalinga Hatid ng Red Cross FB page. We have Angelo Redahan ng Malolos, Bulacan, watching also from Abuyog, Leyte, Chona, si Bong Aban Sarangay ng Cagayan de Oro. It's nice to see you online, Kuya Francis Canseco, sabi niya, Cansino. Si Ma'am Bioli Ocampo, sabi niya, good afternoon sa inyong lahat, Governor Cora, Sir Francis, Ma'am Janice, and Ma'am Mikot. At salamat daw, Gardenia, sabi ni Ma'am Bioli. At si Yoli Lumor, hello po, Tito Francis, kamusta na po daw kayo? Sir Francis? Okay, nandyan po ba si Sir Francis? Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross every Sunday. Huwag niyong kakalimutan yan. Opo.
Okay. At gayon din naman, alam natin na hindi namin kayo nakakalimutan. Okay. May nagtatanong po dito, Okay, sir. itatanong ko na lang kagad mabilis sige. ano? Kay Administrator Janice. Administrator, sino-sino na ba sa Quezon City ang natulungan para sa food donation program? Katuwang ang Gardenia. Opo, naku, Kuya Francis, sa tagal ng panahon ay napakarami talaga nating na nabigyan ng mga Gardenia products bread. Nitong huli ay natatandaan ko during the Ulysses po. Ulysses Bagyo ay namigay kami, nakita ko kanina sa picture, sa Barangay Batasan, no, at sa Bagong Silangan. Namigay din tayo noong pandemic sa mga iba't ibang area ng Quezon City katulad ng Novaliches area, sa Gulod, Barangay Santa Lucia, at iba't ibang barangay, sir. Alam mo naman si Ma'am Nicot, mabilis yan. Pag sinabing Janice, pick up na, no, sa Laguna. So mabilis po ang ating team para pumick up ng libu-libong bread ni Gardenia. So muli, sa isang dekadang partnership, maraming salamat, Gardenia. At pag nakita nila si Red Cross, malamang may Gardenia yan. Opo. Nadala. May tanong ako mabilis lang kay Ma'am Pero Queenie. Administrator Sige, si Ma'am Janice. Sir Francis na. Po. Ang problema, kung wala namang kalamidad o wala namang at natapos na yung ating pamamahagi na yan, at may kumatok sa pintuan ng ating Red Cross chapter at nanghihingi lamang, sasabihin, Administrator Janice, meron ba kayong tinapay? Meron ba kayong palaman? Alam mo, hindi maiwasan yan, lalo na sa laki ng Quezon City. Napakarami ng mga tinasabi nating mga informal settler. Maya't maya yan, kakatukin ang Red Cross chapter natin, Janice. Opo, sir. Merong mga ganyang sitwasyon po na pumupunta dito ang mga underprivileged na ganyan po na humihingi ng kahit ano lang. Open naman, sir, kasi alam mo naman ang Red Cross laging handa. Meron tayong mga nakabalot na goods na ina-assess naman talaga natin kung talagang dapat bigyan o nag-iimbento lang, pero sa pag-uusap ay malalaman mong kailangan tulungan po. So bukas tayo sa ganun, sir. Sir Francis, may may tanong lang po ako mabilis. Meron po kasi nagtanong dito. Sir Francis? Hello? May nagtanong lang po kasi dito. Yes. Di ba sa Gardenia ang binibigay po natin ay tinapay sa Ma'am Queenie. Ito po ba yung expiration date nito? Ano po yung latest na binibigay nyo? Isang linggo agwat daw po ba? O yung 3 days, 5 days before? Opo, so yung tinapay po kasi natin, alam natin in general, usually ang kanila pong shelf life ay isang linggo na. Pero si Gardenia, dahil may freshness guarantee po ito, every day of delivery, yung mga hindi po nabebenta ay ibinabalik po sa atin. So isa po ito sa pinamimigay po natin. Pero ito po ay sinisigurado po namin na dumadaan po uli sa quality check. So meron pa po itong more than 3 days na shelf life. Pero dahil po stricto po tayo at alam naman natin kung paano mag-handle si Philippine Red Cross, pinapasiguro po natin na kapag nakuha pa na po nila sa amin, ay ito po ay agaran na po nilang maipamimigay. Pero meron din po tayo, marami rin pong pagkakataon na talagang nagpapagawa po tayo. Talagang freshly baked breads po, straight from our production facility. Wow. Tatawagan na po natin si Miss Mikot. Miss Mikot, pakinadala na po ito, lalo na po sa mga malalayong lugar po na kailangan medyo mahabang travel time po. So para makakasiguro, freshly baked po ang ibinibigay natin. Pero syempre po, na usual natin na charitable institution na malapit lamang sa ating area, yun po yung nabanggit natin kanina na hindi po nagbibigay si Gardenia ng expired na at saka yung may expire na po sa loob ng 2 araw. Hindi po yun sa atin pwede dahil gusto pa rin po natin makapaghatid ng dekalidad na produkto po. At sana hindi ibenta, Ma'am Queenie, no? Ay, opo, yun naman po pero yak naman po ang ano natin yun po yung isa sa ating condition or
tiwala sa Philippine Red Cross na alam po nila kung sino po yung higit na nangangailangan at hindi po masasamantala. Kaya wala po kaming pag-aalinlangan na i-course through po yung produkto po natin sa Philippine Red Cross. Diyan po natin sila maaasahan. Okay, Amikot, itatanong ko lamang, nais ba ng Gardenia na maipagpatuloy pa ng matagalan ang partnership sa Philippine Red Cross? Oo naman po, Sir Francis, at nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross sa kanilang extreme generosity para sa pagsuporta sa food donation program ng Philippine Red Cross. Marami po ang yung day-to-day basis po na pangangailangan ng Pilipino ay na susuportahan po. Hindi ho naman natin agad-agad masosolusyonan ang food hunger, pero malaking bagay po ang day-to-day survival ng bawat Filipino pagdating sa pagkain. Miss Nicot, sino-sino pa ang ika nga'y masugid na donor para sa ating food donation program? Mahaba listahan ni Mamikot. Babasahin ko po, baka may makalimutan ako. Sige ma'am, go ahead po. Our Marriott Hotel, Novotel Araneta, Gardenia Bakeries, Bake Right Bakeries by Holland, Mandarin Sky Seafood Restaurant, Cold Storage, Becta Pacific Equity, nagbibigay ng baby back ribs sa atin. Sarap nun. Pangluto po ng itaw. Brothers Burger, Ronald McDonald House Charities, Jollibee Food Group, Buffalo Wings and Things, Grand Cherry Pines Baguio, at saka Barbara's Heritage Restaurant. I think we need Si Ma'am Cora may I think tanong. we need to congratulate si Michot and of course ang Gardenia for initiating this program, at ang beneficiary nga ay nakita ko Quezon City chapter among others. Pero beyond that, I think we need to teach people also how to take care of these donations, kasi naniniwala ako yung beneficiary should be able to express their thanks para pag may program tayo, sino yung naging beneficiary at sino naman nag-submit ng kanilang pasasalamat. Kasi alam mo, may money value yan. Kaya nakita ko, siguro next time, Michot, sasabihin natin kung ano na ang halaga ng na-donate ng Gardenia para yung ating pag-thank you, may halaga naman din na for so many na loaves of bread at yung price ng isang loaf, magkano inabot, para yung mismong nag-benefit like City chapter and others ought to know. Yes, go for it. May valuation, di ba? So, ginagawa niyo na ba ito, Michot? We are working out na po yung certificate of donation from the Philippine Red Cross sa ating pong mga food donors. Oo. Ang nakikita kong pwede ding ituro sa kanila how to preserve the food, no? Kasi nakikita ko na hindi naman pwedeng magdo-donate tapos mawe-waste. Like for instance, I know sa Gardenia, pwede naman yun na hindi pa naman expired, pero malapit na mag-expired, i-toast para magiging parang tostado, no? Na matagal ang buhay kasi pag na-toast na yon, parang biskotso na pwedeng makain pa. Even maybe kung expiry date today, pwede pang makain bukas kapag tostado. Ano palagay mo, Queenie? Kasi kailangan matutunan din ng mga tao how to take care of the donated bread. Baka pag nakalagay doon, paso na, hindi nila, itapon na lang naman nila, samantalang pwede pang makain yun. Anong comment mo doon, Queenie? Opo, Miss Alma, no? So isa nga po yun sa pwedeng paraan kung paano po i-consumo yung tinapay. Pero ang sa atin po sigurong naging experience dahil ang mga tinutulungan po natin ay talagang higit na nangangailangan na po. Kumbaga kailangan na nila or pantawid gutom na. Siguro hindi na po tumatagal, Miss Mikot, sa kanila ang tinapay dahil kailangan na po nila kainin at isa rin naman po yun sa alaala natin. Pero kung sakali man po na
marami po Lumampas. nagkataon ang napunta po sa kanila, maaari po nilang gawin yun. O kung may kakayahan po silang maglagay nito din sa ating pong ref, kung meron, ano po, dun sa facility na tinutulungan natin, pwedeng-pwede rin naman po. Ang nakita ko kasi, May tatanong lang, Go ahead, Sir Francis. may tatanong lang ako, Governor Cora, kay Sige, go Ms. ahead. Nicot. Sapagkat nabalitaan ko last February 14, Valentine's Day, nagbigay sila ng tinapay sa mga indigenous people sa Zambales. Ngayon, paano natanggap ito ng mga indigenous? Alam na ba nila na ang gardenia ay isa sa mga tinapay na talaga namang first class? Yes, yes, Kuya Francis, recently nagpadala po ako sa mga Aitas of Castillejos, Zambales, my hometown. At doon din po ako na ipaliwanag ko po sa kanila, this is from Gardenia. Honestly po, alam po nila ang Gardenia. Nakikita na po nila. Alam na nila. Yes. Baka meron namang malaking tindahan doon o bake shop. Meron po. So, ang saya-saya po ng mga ating mga Wow. kapatid na anas. At Nice to hear that. May mga matatanda po na indigenous people na niyayakap po nila yung bread. Nagpapasalamat at gumawa po sila ng signage. Thank you, Red Cross. Hindi nga lang nila nalagay yung gardenia, pero hawak po nila yung bread from Gardenia. ang nakita kong maganda sa Gardenia, katulad sa indigenous community, kahit walang ngipin, madaling kagatin, malambot, 'di ba? So hindi na kailangan magkaroon ng ngipin, madaling pagkagat mo, lunok na lang ng lunok. It is not to say na, I mean, it's a funny experience, pero sa totoo lang, walang nasasayang. Kahit na bungi yung tao ay madaling kagatin dahil malambot ang tinapay at talagang hindi na mahihirapan na kainin. I think it's also the convenience na binibigay natin sa mga beneficiary na hindi naman mahirap yung dinodonate na pagkain na karaka-raka maluluma o kaya sasabihin na hindi na makain. I think maganda na ipaliwanag ang shelf life ng gardenia and therefore i-recognize natin ang shelf life na yon so that alam natin na ibabahagi kagad sa mga taong nangangailangan. Kasi kung katulad ng cultural communities, medyo aakit ka pa ng konti sa bundok, malayo-layo. Kaya kailangan ready yung tinapay na hindi masisira. So I think ang job na yan ay Mikot na gawin na hindi masasayang ang donated bread na high class na gardenia. Yes. Okay, final message natin sapagkat we are run out of material time. Governor Cora, yung iyong favorite quotation. Well, imbis na favorite quotation, alam mo, gusto mo yun, no? Pero itong poem na nakita ko, galing kay Rabindranath Tagore, babasahin ko. Kasi mahalaga ito. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless striving set their arms towards perfection, where the mind is led forward to thee, into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Ginising natin ang nakikinig sa atin na sa katotohanan na an organization, a company like Gardenia, na always ready to serve, ay ensuring na sa programa natin, we are letting our country awake. Yun ang paniniwala ko. So ang sa akin ay pasasalamat at ikalawa ay God bless ang kumpanya ng Gardenia for helping our poor people. And thank you also sa PRC Quezon City Chapter and of course si Michot for doing the work that has been, may batas tayo, food donation, pero yung food donation di pwedeng batas lang, kailangan mai-implement talaga. Kaya Francis, I think we're very lucky today na maayos ang ating programa at may bahagi natin kung ano yung nangyayari sa Red Cross tungkol sa food donation. Thank you, Governor Cora. At si Queenie ng Gardenia, yung
tagapagsalita. Okay, ang message mo, Queenie. Opo, thank you, Sir Francis. No? So on behalf of Gardenia Philippines po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Red Cross sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na maging parte sa buhay ng mga Pilipinong nangangailangan sa buong Pilipinas. No? Salamat po sa ating pagtutulungan na nakapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan sa pamagitan ng aming food and bread donation. Delicious, nutritious, and quality Gardenia products yan po. Hangad namin po ang mas matatag na pagsasamahan ng Gardenia at Philippine Red Cross sa iba pa pong programa at inisyatibo. So alam nyo naman po na tulad ng Philippine Red Cross, sa lahat po ng panahon o anumang pagkakataon, ang Gardenia po ay always ready to serve at lagi po ninyong kasama. So salamat po. Thank you very much. At Miss Mikot, ang ating food donation coordinator, ang iyong message. Ang message ko po, I want to encourage restaurants, hotels, bakeries, food establishments to participate and donate your excess food. Marami po ang mga nangangailangang Pilipino. Ang salamat, Gardenia. Million thanks to you. At syempre, ang ating administrator ng Quezon City, si Ms. Janice Adolfo na matagal ko nang hindi nakikita. Yan. Janice, ang message mo. Hello, para kay Ma'am Mikot, maraming salamat sa walang sawang pagbibigay sa mga chapters na napakatyaga po ni Ma'am Mikot. At syempre sa Gardenia Philippines Bakery ay maraming salamat for choosing the Philippine Red Cross as your partner of choice. Walang sawa kahit anong sakuna, mapalindol, bagyo, no, ay nandyan po kayo. Sana ay huwag kayong magsawa, sana kayo ay maging successful pa para mas marami tayong matulungan kasi partner po tayo. Maraming salamat, Kuya Francis. Okay, at syempre pa ang inyong Kuya Francis, nag-iwan ng mga katagang get out and help make today a better tomorrow. God bless until next Sunday. See you then. Back to you, Edison. Okay, salamat po. Susunod na po ang mga balita hatid po ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Ma'am Vance Fernandez sa Pulso ng Bayan. It's 3:57 po ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang